Kamusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so pasensya na kayo, medyo wala tayong mga upload ng nakaraan. So sa ngayon, meron akong i-introduce sa inyo na bagong module natin. Active module siya mga idol. Okay, so papasilip ko sa inyo, baka magugustuhan din ninyo. Syempre, order kayo. Okay, so ipapasilip ko sa inyo mga idol. Ayan, so ito po yung bagong ginawa nating active module mga idol. So nandito na siya sa crossover na siya mismo nakakabit. So hindi tulad ng dati yung active module natin na nasa panel. Kung makikita ninyo, nasa panel 'yon. So medyo maliit lang po yung board nun. Yung function nun is pure pure sub quality, no? Yung function nito. Ito yung board niya. So sa ngayon yung bago natin, ayan, ito naman yung pang bugbog talaga na sub na pang intensity, kumbaga. Okay, so ito siya, ayan, powered by El Capitan. So syempre, for the protection na rin ng gawa natin, and yun, nilagyan natin ng epoxy. So gaya-gaya lang tulad ng ibang mga gumagawa ng active module dyan na built-in sa crossover. Ayan, so built-in crossover. So syempre, huwag nating patagalin pa sa balak umorder ng ng crossover na to mga idol with active. So nasa halagang 4,000 po. 4,000. So sa ngayon, ito lang po yung sinample nating una dahil yung board nito ay pinapagawa ko pa sa sa factory para pagdating dito maraming volume na tayo, yung mga mainboard na natin gagawin para syempre sa magpapagawa ng module dahil paparating na po yung yung December, no? So expect natin na maraming order yung natin ma-receive. Okay, so ito siya. So very simple lang po yung pagkakabit ko dito dahil add-on lang po yung module natin, hindi tulad ng mga module na iba na parang minorder na yung crossover or para wala na talagang selve yung crossover dahil maraming toppings yung ginawa doon. So sa atin very simple po yung out ng crossover. So siyempre input sa ating module, so final out yung module natin. So kung makikita ninyo, walang masyadong wiring. So ibig sabihin yung frequency response ng crossover ay functional lahat, no? Both channel 1 and channel 2, wala tayong disable dito, lahat functional. Okay, so yung ginawa ko dito, yung active module is for sub is channel 1 lang siya. So channel 2, so stock pa rin to. So magagamit pa rin niya sa mid-high. Okay, mid-high, and dito sa kabila ay low. So syempre, functional pa rin dito yung yung high output. So pwede pa rin gamitin. So wala talagang morder na nagawa sa crossover natin mga idol. Okay? So subukan nga natin. Walang output. Hindi naka-on yung amplifier. Ayan. So sa ngayon, ito lang po yung pang-testing natin. Yan. So lang dyan. Nakataob lang dyan yung speaker sa maliit na box na yan. So dahil yung mga sub-box ko ay binenta ko, ayan. So hindi pa ako nakagawa. Okay. Yan. So try natin.
Pangit na music. Nawala ang music. Hanap tayo ng magagandang music mga idol. Yan. Yan. So, ayan. From 240. So, ito yung sub na malaki, yung sub niya. Tapos, kahit isang pitik lang niya mga idol, ramdam mo talaga na yung enhancement ng bayo ng sub. Packet ng packet, syempre pabuo na patigas yung sub niya. Ayan. Yan, malaki siya. Pero pitik natin yung frequency from 140. Yan. Yan. So sobrang layo yung difference sa stock na walang module tsaka sa merong module. Dahil pag nasa stock, so pag pinihit mo ng ganon, kahit isang pitik lang, di mo pa masyadong ramdam yung enhancement ng frequency, ng response, yung pag-iba ng frequency. Hindi. Dito, isang pitik lang, ramdam mo na nag-iba talaga. Yan. So ito po yung function ng module natin mga idol. Ayan. Ayan. So maganda siya. Hopefully na papasa to sa sa taste ni customer. Ito yung sub na na pangtama sa dibdib. Dito na setting. So 140 pang quality purpose. So sa mga 80s, so okay siya. Kuwang-kuha niya pa. So dito pang battleground na talaga pag umakyat hanggang 240. Sobrang tigas na 'yan. So sa stock niya hanggang pag 240 hindi mo paramdam yung yung tigas ng sub. Pero dito ramdam mo na hindi ka pa makabatak hanggang 240. Grabe na. As in buo talaga yung niya. Yan Yan. Yan, grabe. Pitik pa natin ng isa. Ayan, grabe. Ayan. So, isa pa sa nagagandahan ko dito dahil yung gain niya hindi masyadong na-enhance or hindi siya masyadong na-over. So, ganun pa rin kung makipapansin ninyo yung volume natin, makahatak pa tayo ng gusto. Ayan. 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 Okay, so yan. So, para at least makabatak tayo ng gain volume natin sa ating amplifier. So ayan, so sa inulit ko,
Yung crossover natin, hindi ko siya min-order. Nag-add-on lang tayo mga idol ng module natin dito. Ayan, so napakaliit lang yan. Pero super ganda yung bigay niya, yung enhancement niya sa ating crossover. So for sub purpose, okay. So hopefully magugustuhan ni sir. Ayan, so sa bala kong order sa ngayon mga idol, order basis tayo, no? Dahil wala pa akong stock ng crossover, so mag-order pa ako ng first stock ko na crossover. Tapos yung board ng module natin, so hindi pa nakarating yung order ko ng mga PCB. Pinafactory ko kasi para at least maganda naman yung dating, hindi tulad nito. Ayan, pang low class. So kaya pinafactory ko siya para at least maganda ganitong tingnan. To. Kaya pala siya, tingin ko kung una, ang ganda pala ng ng pagkagawa ng PCB board ng crossover na to. Yun pala, ito Sonra. So ito yung ginamit ko dati na crossover, di ba? Mapapansin niyo yung 4 pieces na sa natin, sa unang module natin na passive, yung passive module natin, yung pang 4 na crossover. So yan, to Sonra pa, kaya pala maganda yung yung kanyang tawag dito, PCB board. Ayan. So ayan, so marami, so nabenta ko na kasi 'yon kasi tapos na tayo sa sa passive module, sa pag tawag dito, sa pag testing. So tested naman po lahat. And then sa mga, syempre sa mga umorder ng mga passive module natin, huwag kayong mag-alala, ay magagamit nyo pa rin yan kapag ito yung gagamitin niyo. So simple lang yung connection natin doon, in out lang naman yun, di ba? So yung final nun, di ba, papunta na yun sa ating amplifier. So kung bumili kayo ng crossover na with module sa akin, at meron kayong existing na passive module, so simple lang, yung final out nun, i-input nyo dito. Tapos ito naman po yung final out ninyo, papunta na sa amplifier. So ganun lang kasimple. So siyempre hindi sayang yung in-order nyo dati sa akin na passive module. Okay, so baka sabihin niyo ay sayang, bakit ngayon ko lang nilabas to, ganitong klaseng style ng paggawa ng module. Kasi to mga idol, hindi ko sana gagawin to dahil siyempre passive yung natin, yung mina-market. Kaso lang hindi natin talaga maiiwasan na merong magdadala sa atin ng customer na magpapagawa ng ganitong klase. Ito kasi yung uso ngayon mga idol. Yung module na nasa crossover na. So wala ka na makikita ang mga panel dyan na nakasaksak sa sa inyong processors. So ito lang gusto nila. Okay. So yung niya lang dito, yung additional mga idol, yung may suggest ko na additional, kung meron kayong nitong module na to, ay dapat kung marami kayong amplifier, mag-avail din kayo ng signal distributor na amplifier. So parang ganito rin yung ginagamit ko na mapapansin niyo, yung Pro Stacks ko na ginagamit, no? Dahil isang input lang yon, marami na yung out. Okay, so gagamit kayo nun. Pero kung sakaling mga siguro yung amplifier ninyo 4 hanggang 4 yung sub, so okay pa rin, so wala pa rin problema. Ayan, so mga future na gustong umorder, so pwede na tayo mag-accept ng order ngayon. So pero tayo tawag dito, pre-order sa ngayon mga idol, dahil mag-stock pa ako ng crossover. Tapos hinihintay ko pa yung PCB board ng module natin. Okay, ayan. So pero pwede na kayong mag-pre-order sa akin. So mag-down kayo, pwede na rin. So maasahan naman tayo, marami na tayong mga customer na pinadahal ng mga module natin. So wag kayong mag-alala. So ganun pa rin tayo hanggang ngayon. So napaka-legit pa rin natin. Ayan, so introducing module, active module in crossover. Maraming salamat mga idol. Just PM na lang po sa aking Facebook account. Meron naman tayong link dyan sa baba sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel. Yan, so huwag kalimutan mag-subscribe. And syempre, kung gusto nyo mag-shop sa Shopee, meron tayong mga link dyan
sa description ko sa baba. So paki-click nyo na lang. So browse kayo sa Shopee kung ano naman yung gusto ninyong hanapin sa Shopee. So sa pamamagitan ng aking link dyan sa baba ng mga Shopee products dyan na nakalagay sa description. So ayan, so matutulungan kayo directly sa Shopee. Ayan. So meron tayong mga speakers dyan, Challenger, amplifier ng Challenger, and syempre ganito mga crossovers. So pag meron na akong stock, i-add-ons ko lang sa aking Shopee account para at least pwede kayo mag-direct via Shopee. So sa ulitin ko, yung presyo nito, crossover with active module ay nasa 4,000. Promo sale tayo hanggang December mga idol. Kaya ano pang hinintay nyo? Hari-hari na. Maraming salamat mga idol.